Okay, magre-react po tayo dito sa privilege speech nitong si Kiko Pangilinan na nag-vote siya ng no, no? Patungkol po dito na sa panawagan ni Senator Bato de la Rosa na i-house arrest si former President Duterte. Si Kiko Pangilinan po ay hindi sang-ayon na i-house arrest si Tatay Digong. He voted no. Kasi po ang reason po niya is papanig raw siya dito sa mga namatayan o yung mga pinatay during the war on drugs. Okay? Nasablay po para sa akin ito. Okay? Sinabi man niya, nabanggit man ni Senator Kiko Pangilinan na kung humanitarian po ang reason ni Senator Bato, no, na matanda na, may sakit, kaya dapat i-house arrest, ay tama po yun. Pero mas papanig raw siya dito sa mga namatayan during the war on drugs. Okay? So, kayo nang humusga, pakinggan natin itong si Kiko Pangilinan Matching. Ayan, ito. Ako po ay bumuboto ng no. Pinakinggan ko ang mga sponsorship speeches ng ating mga... Unang-una, hindi na ako magtataka na mag-no ito. Kasi dilawan to eh. Kakamping ito eh. Galit ito sa mga Duterte. Kahit siguro walang ginagawa ang mga Duterte, default na yan na mag-no talaga. Di ba? Kasamahan. Tama naman. May basehan para sa humanitarian consideration dahil may edad na, hinihingi ng isang paraan para ma-house arrest. May basehan po ito base sa mga argumento na nabanggit kanina. Subalit, gaya ng nabanggit kanina ng ating majority leader na si Senator Zubiri, sinabi niya magagalit ang mga biktima ng EJK. Libo-libo ang pinatay. Diyan ka mali. Yan ang pinakauna niyang binanggit na mali siya diyan. Libo-libo raw ang pinatay. Libo-libo ang pinatay, pero pagdating doon sa ICC, 3 counts ang kinount ng ICC. Tapos hindi pa umabot ng 100 ang nagurgur. Hindi nga ito matatawag na sa ICC ikakaso. Di ba? Hindi po pasado ito eh. Unang-una yan, hindi. Bakit doon yan nililitis sa ICC na pwede man yan ilitis dito itong type of case? Hindi nga makapag-produce ng ebidensya ang kampo dito sa mga biktima di umano. Diba? At pangalawa, Soto o Pangilinan, Duterte is not yet proven guilty. Okay? Hindi ko nga maintindihan kung ang utak mo ay abogado ba? Bakit ka nakapasa? Oo, kasi alam mo yan eh. Duterte is not yet convicted. So pwede siyang i-house arrest. Diyan pa lang, sa pag-vote mo ng no, na ang reason mo dahil pumapanig ka sa mga namatayan, that only shows na bias ka talaga. Ina-assume mo na pinatay na yan ni Duterte. Di ba? Tapos sasabihin nyo pa, inutos ni Duterte na patayin ito, which is hindi yan talaga magagawa ni Tatay Digong. Ano man ang instruction ni Tatay Digong? Kung manlaban sa kanyo gurgurin. Yan ang pinaka-instruction niya. Pero bulag ka eh. O bingi ka eh. Hindi mo talaga pinilit na maintindihan kasi kontra sa politika. Nakakahiya nga kayo.
Sa totoo lang, Kiko Pangilinan, ang reason mo, dahil pumanig ka sa mga namatayan na biktima, na hindi pa nga na-convicted na proven na si Duterte talaga ang pumatay. Di ba? Saang utak yan ng isang abogado na ganyan? Ikaw lang siguro, di ba? Grabe ka. Ang sakit sa bangs. Wala naman talaga kung bangs na eh. No, ano, upaw na tayo eh. Ay nako. Libo-libo pa ang nawalan ng ama, ng ina. He is trying to brainwash the Filipino people na kawawa yung namatayan, ganon, ganyan. Hindi mo nga pinoject na hindi pa convicted si Tatay Digong. Yun ang mali mo. Ng anak na ang hiling ay hustisya. Tama rin na humingi ng hustisya. Pero ang hirap nilang nakapag-produce ng ebidensya. 'Di ba? Ilan lang yung nakalimutan ko, 48, 40 plus, 46 yata yung nagrereklamo lang. Tapos dinala pa doon sa ICC. 'Di ba? Akala ko ba libo-libo? 'Di ba yung claim ninyo 30,000 yung namatay, tapos umabot ng 6,000. Tapos ngayon, 46 lang pala ang nagreklamo, di ba? My God! Saan tayo papanig? Tama, may basehan ang humanitarian konsiderasyon. Ngunit may basehan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan na pinatay. Saan tayo? Humanitarian consideration o sa mga daing ng hinihiling ang hustisya? Bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights, nais ko mang pumanig sa isang banda. Tungkulin kong pumanig sa mga daing ng naghahanap ng hustisya. Na hindi pa proven na, what if hindi pa yan proven na hindi pa convicted si Tatay Digong? Unfair yan. Yung decision mo yan is unfair. Kasi hindi pa convicted si Tatay Digong. Ina-assume na ninyo na may kasalanan siya. Yung mga ebidensya na ipresenta na nagpapatunay na si Duterte ang nag-utos o pumatay dito sa mga biktima na ito, titingnan pa yan ng mga taga-judges sa ICC kung ito po ay credible, kung ito po ba ay consistent. No, hindi man yan hindi pa yan na hukom, no? So, bakit magde-decide ka na pumanig ka dito sa mga namatayan? Yan ang mali mo. Inisip mo sana matanda, may sakit pa, and not yet convicted. Unless if matanda, may sakit na, tapos na-convicted na guilty na siya yung pumatay, okay yung desisyon mo na mag-no ka. Pero not yet convicted pa nga. Hindi pa napapatunayan na siya po ay may kasalanan sa batas. Unang-una, hindi nga dapat yan ilagay doon sa ICC. Dito lang sana yan sa Korte ng Pilipinas. Kasi hindi po pasado yung yung kasalanan ni Duterte na dapat talagang ilagay doon sa ICC. Nakakalimutan ko lang yung term eh. Rights against humanity. Ayun, kalimutan ko yung term. Yung dapat i-ICC si Duterte dahil marami raw pinatay. Libo-libo raw. Pero pagdating doon, 40 plus lang pala. Kasi hindi makapag-produce. Natatagalan nga silang mag-produce ng ebidensya o mga nagrereklamo. Natatagalan sila. Kasi
Yang 40 plus na yan na biktima raw di umano, itong 3 counts, ay ako sarili kong paniniwala yan. Tinutulungan yan sa mga kaaway sa politika ni Duterte. Kasi wala silang laban sa mga Duterte. Majority of the Filipino people loves Tatay Digong. Itong mga propaganda ninyo dyan sa ICC, yung mga biktima dyan na ginawa nyo doon, halatang pinupolitikan ninyo. Maawa naman kayo sa pamilya dyan. Sa mga bini-brainwash ninyo na si Tatay Digong yung may kasalanan. Hindi siya nag-utos na gurgurin nyo na lahat yan. Kung meron man nagurgur dyan na hindi nanlaban, talagang ginurgur, kasalanan yan ng pulis. Hindi yan kay Duterte. Ang utos ni Duterte, gurgurin nyo kung ang buhay ninyo ay nasa panganib na. May dalang jaril, yung drug addict. Pinuputukan na yung pulis. Gulpihin nyo na. So, wala lang, ang nakakasakit pa dito, kinakampihan nyo yung mga namatay dito sa war on drugs, na mga ordinaryong tao, pero hindi nyo kinakampihan yung mga pulis na nagurgur. Di ba? Kasi marami ring mga pulis na nagurgur dahil nakipaglaban po itong mga drug addict na ito. So hindi nyo yun, baliwala lang sa inyo yun. Buhis buhay ang ginawa ng mga pulis na ito. Inalay nila ang kanilang sarili, ang kanilang pamilya, para maging malinis ang ating bayan, na yung mga babaeng mga anak ninyo ay makalakad ng hating gabi para peaceful lang talaga ang ating bayan. Ginawa yan. Pero merong mga pulis na nagurgur, namatay dahil dito sa mga drug addict na ito. So baliwala lang yan sa inyo? Kiko Pangilinan? Kung ganun, kaya pala hindi naiintindihan ng taong bayan bakit ka naging abogado. Sablay ang argumento mo, sir. Sobrang sablay talaga. At isa pa, kung si former President Duterte ay kaalyado nyo, siguro mag-yes ka. Hindi ka naman nag-no dahil sa argumento. Nag-no ka lang kasi kaaway mo sa politika si Tatay Digong. Di ba? Yun ang katotohanan. Wag na tayong wag na tayong magbulahan dito. Di ba? In short, palpak po yung argumento mo. Okay? Palpak na palpak talaga. So, kayo mga audience na nanonood ngayon, ano sa palagay nyo? Tama ba si Kiko Pangilinan sa kanyang argumento? Kaya siya bumoto ng no kasi pumanig siya sa mga namatay di umano sa war on drugs. Ano sa palagay nyo? Tama ba siya? Mag-comment, mag-react. Usap-usap tayo sa comment section. Okay? Guys, paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa patungkol po dito sa kalagayan ni Tatay Digong sa ICC. At paki-subscribe na rin yung Donmar TV if this is your first time dito sa channel na ito. Kasi libre lang po ang mag-subscribe. Tapos updated ka pa sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.